viewers, ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. So today's video, share ko sa inyo yung care and tips at tricks ko dito sa pag-aalaga ko dito sa Humalomena Wallacei na to. Pero, yung genus talaga nito ay Adelonema. Kaya minsan napagkakamalan natin silang mga Aglaonema kasi halos magkaano lang sila na Adelonema. Okay. Tinatawag din siyang Wallacei camouflage. So minsan nakakaano talaga kung ano yung mga itatawag sa kanila. Pero ang genus talaga nito ay Adelonema. Flowering plants din siya na family ng Araceae or Aroids dito sa atin. Ang tawag sa Araceae ay Aroids. Native siya sa Venezuela, Colombia, tsaka Panama. Yung haba na dahon niya umaabot sa 6 or 8 inch. Depende yun kung talagang maganda yung pagpupwestuhan mo sa kanya na mataas yung humidity. Tapos, yung pinaka-broad niya or yung pinakalapad ng dahon niya ay mas lumalaki up to 6 to 8 inch daw. So, aabot yan ng ganyan. Mas malalaki siya compare sa mga Aglaonema. Yun yung kaibahan nila. Tapos, yung stalks din nila, halos kamukha ng Aglaonema. Ayan o. Pero, ayan o, kamukha ng aglaw. O, halos sila parehas na o. Pero, medyo maliliit pa naman masyado. Kung ikukumpara mo naman sa aglaw, medyo maliliit naman, halos lang. Kaya minsan napagkakamalan tong aglaw. Kasi, di ba may aglaw na ganito, na camouflage din, magaganda rin. Pero, yung mga aglaw na ganito ay walang nakulay, camouflage, ay wala siyang mga parang velvety type na dahon. Makikinis or ma-silk lang yung mga dahon ng mga Aglaonema na camouflage. Pagdating sa sunlights, kailangan filter lights lang ang ibibigay mo sa kanya kasi mabilis siyang masunog pag tinamaan siya ng direct sunlight. Bago ko pala ituloy yung care tips ko dito kay Wallacei ay mag-hello po muna ako. Hello po kay Ma'am or Sir Tropical Patriot sa nag-request dito sa Wallacei natin. At thank you po sa lahat po na nagsusubscribe, sa lahat po na nanonood sa akin, sa nag-aantay po ng video ko. Sorry po kasi hindi ako masyadong active ngayon sa paggagawa ng video. Pero every Saturday makakapag-upload naman po ako or makaka-edit kasi ako. Wala kasi akong oras ngayon kasi nag 8 hours trabaho na ako. So kailangan natin magtrabaho para mabuhay, para sa ekonomiya. Filter lights lang doon siya mas safe kasi pagka tinamaan siya ng totally mainit talagang sunlight, matutunaw or masusunog mabilis yung dahon niya. Ito yung nasunog sa kanya oh. Kasi na-shadean lang siya ng pangtanghaling sunlight. Yung kalahati niya hindi naman tinamaan. Ito lang talaga ang lumabas. Kaya siya, ayan, nasunog. Oh. Ganyan siya. Hindi na siya mababalik. Parang ano na talaga siya. Totally sira na yung dahon niya. Oh. Ganyan din siya pagka, mabilis tong masiraan ng dahon pagka natamaan ng sunlight. Wala pang half hour, tunaw na agad yung dahon niya or sunog na agad. So kailangan, bright and direct sunlight lang. Yung pagka may pang shade ka dyan or yung mga pang yung net, mas maganda yun sa kanya. Kahit maganda rin kasi sa kanya yung mas maganda yung mga ganito. Mas nagka-camouflage yan pag nakakuha ng mga sunlight na bongga, na indirect or yung filtered light lang. Tapos pwede rin naman siya sa loob ng bahay na hindi masyadong tinatamaan ng sunlight, na kahit morning sunlight or yung sa lang sa bintana lang na lights ay magta-thrive siya. Yun nga lang, medyo nawawala yung mga ganitong mga niya, kulay niya. Yan. Pang indoor din to kasi hindi siya masyadong para siyang ganito. Pag nag-aalaga ka, kung nakakapagpabuhay ka nitong mga anthurium na to, alam na alam mo ang gusto nitong Adelonema na to. Same sa mga Calathea, parang ganun yung pag-aalaga sa kanya. Pero natotolerate niya yung morning sunlight na 6 to 9 AM, mga ganun. Tapos yung pang afternoon sunlight naman na 3 to 5 PM or kung may lights pa ng alas 6 ay carry niya. Kung doon mo siya ilalagay sa pwestong pang afternoon sunlight, magbubongga din siya sa mga ganun. Kasi hindi rin siya maganda pag hindi tinamaan ng sunlight. Pag sa loob siya ng bahay na talagang isang linggo or isang buwan siya doon sa loob ng bahay na walang yung lights na nakukuha. Kasi gusto niya, natutuyo yung potting mix niya. Ayaw niya ng bonggang-bongga na na-stuck lang yung tubig dito sa kanya. Tapos, wag mo siya masyado ilalagay sa malaking paso. Meron akong natunaw nito na ayan. Ayan yung natunaw ko. Hindi ko na na-save kasi nalimutan ko na siya. Sabi ko ililipat ko siya ng paso. Pinain na siya ng fungus kasi nung nakaraan ulan ng ulan. Ayan o, na siya. So, pagdating sa watering, wag nyo siyang i-overwater. Kailangan talaga yung 2 to 3 inch muna. Ito kasi ang laki-laki na nito. Mother plant na to kasi napropagitan ko na to ng 3. Ito kasi hindi masyadong baby pa lang to ng halos kakaunti lang yung stalks niya or yung dahon niya nung nabili ko siya. Ito talaga mother na kasi nung nabili ko siya may mga kasama ng babies. So pinropagitan ko yun nung nag-acclimate na sa akin. Nga pala pagka bumili kayo ng mga ganito, wag nyo agad-agad ireripat. Wag na wag kasi mabilis siyang maglanta or mabilis siyang, para siyang katulad nga ng mga Calathea. Pag ang Calathea ay hindi pa nakaka-acclimate sa'yo,
maglalanta siya. Tapos yung mga babies niya, pagka tinanggal mo agad, magtutunaw lang din, masisira or matutunaw lang din, sayang lang. Kaya, ano ko na yung mga pag-aalaga nito, kung magpo-propagate kayo dito, kailangan, yung stable na yung plants sa'yo, naka-acclimate na siya, tsaka mo siya i-propagate. Pagdating sa watering nito, wag na wag mo siyang ipa-overwater, lalo na pag bagong repot siya. Kasi nangyari yan sa akin, nagtunawan ito. Ang lakas ng ulan nung nakaraan, ang lalaki talaga ng patak na to. Mother na to, pero natunaw pa rin siya. Kaya dito ko siya sa mas malaking paso. O, unlike dito, mas malaki, o. Make sure na, tutusukin mo muna siya, i-fill mo muna yung soil niya bago mo siya didiligan. Tapos, kaakibat ng pagdidilig natin, yung soil mix. So, pagdating sa soil mix, wag nating bibigyan ng sagi talagang mga, soil. Kasi nagamit kong soil mix sa kanya ay 70% loam soil, tapos 30% na, coco cubes. Minsan nilalagyan ko sila ng rice hull pag wala akong coco cubes. Pagka kasi ang loam soil ay kumpleto na or may rice hull na, coco cubes na lang ang sinasama ko. Or kung may pamis ako, nilalagyan ko rin ng pamis. Pero thriving sila kahit loam soil lang. Make sure lang na ang paso mo ay well drained. Well drained. Maraming butas, tapos malalaki yung butas. Para yung tubig na ididilig mo sa kanya ay magdadry pa rin kahit papaano. Gusto niya ang moist na potting mix, pero ayaw naman niya nang natutuyuan siya, kasi pag natuyuan siya, maglalanta talaga yan. Bawat lanta niya, magkakaroon siya ng mga sugat. Asan yung mga sugat? Ayan. Yung mga sugat mo na ay yung mga sugat niya sa dahon na yan ay hindi na mababalik. Ayan o. Bawat lanta niya ganyan. Kasi lagi itong nalalanta dun sa pinagpwestohan ko. Kaya pagdating sa humidity, maarte to sa humidity. Gusto niya mataas na humidity. Same sa mga kalateya, gusto niya mataas na humidity. Yung katabi siya ng mga, dun mo siya isama sa mga halaman mong marami or yung mga malalaki yung dahon. Tapos, pero syempre dapat airy yung spot na yun, kasi ayaw niya nang hindi airy yung spot. Pag kulob yung spot, pagka hindi masyadong nahanginan yung spot niya. Tapos shaded lights lang ang makukuha niya, kasi pagka direct naman sa sunlight ay magsusunog agad siya. Sayang ng mga dahon niya. Ang gaganda pa naman ng dahon niya pagka nagkakaroon ng mga ganito. Parang gusto ko na siyang putulin. Parang, kaya ito naubos na halos yung dahon na to. Lumalago naman to. Yun nga lang mabagal. Kaya siya maselan sa humidity or mabagal or slow grower talaga siyang mga halaman. Matagal siyang magkaroon ng mga bagong dahon pagka hindi siya natatama ng morning sunlight or hindi siya nakakakuha ng mahangin na pwesto or yung airing spot na paglalagyan. Tapos, meron siyang mga balabalahibo dito na yun yung nagsesilan pagka masyadong mainit yung panahon doon sa pwesto niya or hindi siya masyadong nahanginan. Kasi lalo siyang bumabagal magkaroon ng mga bagong dahon. Nagpa-flowering to, parang katulad dito sa mga wala palang flower to. Parang katulad sa mga aglaw, sa mga araceae, ganun yung mga flower niya. Yun nga lang, matagal magkaroon siya ng mga flower kasi matagal siyang magkaroon ng mga bagong dahon. Same sa flower, matagal din siya. So, hindi mo mapapabuhay ito ng true, hindi ka makapag-propagate dito ng true seeds kasi mabagal nga siya magkaroon ng mga babies or magkaroon ng mga parang seeds sa bulaklak. Parang puputulin mo lang din siya kasi ang tagal niya magkaroon. Mas dun siya sa babies, parang sa aglaw, parang ganito oh. Dun mo siya ipopropagate. Kaya naman wag mo siyang lagyan ng mga humidifier, di naman na niya kailangan ng ganun para tumaas yung humidity. Doon lang mismo sa pinaglalagyan mo, kailangan may mga kasama siya mga dahon, tapos airy yung spot niya para hindi siya makulob. Pag nakulob kasi, magtutunaw yung mga dahon niya dito sa ibabaw, yung mga unfurling niya, hindi siya mag-unfurl pagka hindi natutuyo yung potting mix niya. So kailangan, right and direct lang nga siya, tapos ma-airy yung spot niya para hindi siya magkaroon ng mga pagtutunaw dito. Kasi pag nag-umpisa nang nagtunaw dito sa taas, ay magtutunaw na rin yung ilalim niya dyan. So, nagkakafungus kasi yung mga halaman natin or nagkakaroon ng mga amag. Pagka merong hindi natutuyo yung pot, tapos mag-uumpisa na yan dito sa pinakataas niya, sa crown niya, hanggang sa kainin na ng aphids tsaka mealybugs, yung pinakailalim. Sa pest kasi, yun yung nakikita ko, sa mealybugs tsaka yung aphids. Yung aphids sa kanya ay madalas nagkakaroon. Kaya, iwasan nyo yung mga aphids nyo. Paminsan-minsan, every month, isprayhan mo to ng pang-aphids or ng mga pang pesticide mo dyan na nakatabi. Every month kasi, minsan yung aphids, napunta dito, papunta na dito sa ilalim, lalo na pag hindi masyadong natutuyo agad yung potting mix mo. Kaakibat dapat niyan yung maraming butas yung paso mo para pagdilig mo sa kanya ay magdadaray na kahit papaano yung potting mix. Hindi siya pwedeng nabababara ng tubig. Kung nahirapan kayong magtansya dito sa pagdidilig sa mga walisiay na to, mag bottom water kayo, tapos tingnan nyo, kunyari, nagbo-bottom water kayo, natuyo yun na yung potting mix, nabasa na yung potting mix dito sa ibabaw. Tigilan nyo na siya, tanggalin nyo na sa pinagbabaran nyo, tapos check nyo kung tumutulo ba.
Kasi kung tumutulo yung tubig dito, galing dito sa potting mix, big sabihin well drained yung potting mix na binigay mo sa kanya. Tapos, may magandang butas yung potting mix, ay yung paso mo sa kanya. Kasi yun yung pagkakamali ko sa kanya, na hindi ko chinek yung butas ng paso ko dito. Ayan oh. Kailan ko lang yan nilakihan? Kung kailan, mamamatay na to. Ayan, hindi ko na siya na-save. Kasi, kakarepat ko lang nito, malaki na to. Nung nirepat ko siya, hindi ko na-check na maliliit pala yung butas na ng pasuko. So, nung umulan, nababad siya dito sa tubig niya. Hindi ko napapansin kasi dito ko siya nilagay sa may gilid na to. Hindi ko siya masyadong nakikita. So, yun din yung pinaka niya. Gusto niya yung napapansin siya, or kung gusto mong makapagpabuhay ng mga walisi ay hindi naman siya talaga total alagain. Kaya lang nagseselan lang siya pagka pangit yung potting mix, pagka masyadong mainit yung pwesto na paglalagyan niya, dun siya magseselan. Pero pag alam mong humid, yung parang mahangin naman dun sa pwesto paglalagyan mo, ay okay na siya doon, na hindi naman siya mamamatay talaga totally. Yun nga lang, i-sure nyo lang na hindi siya mabababad sa tubig, kasi yun yung ikakamatay talaga ng mga walisi ay. Kasi pagdating sa mga pest, hindi naman totally nakakapatay talaga ng halaman nyo, kung hindi naman talaga sobrang dami ng pest, katulad ng mga aphids. Pagkaunti lang naman yung aphids, matanggal mo naman yung kaagad. Mga mealybugs, matatanggal mo naman agad. Meron din pala tong mga mga spider mites, kasi nakikitaan ko rin to. Favorite siya ng mga uod din. Kaya makikita mo may mga ngat-ngat yung mga nyo, yun, ganyan no. Kaya ingatan nyo siya pagka, wag nyo siya ididikit sa mga halaman na lapitin talaga ng mga uod, or kailangan minsan sa isang buwan, or isang beses sa isang buwan, or every 2 months mag-spray ka ng mga pang-pesticide mo para hindi masyadong, tsaka mapapansin mo kasi pagka nakita mo nag-uukaan na yung mga dahon ng mga walisi ay mo, ay kinakain na yan ng mga mga uod dyan, or mga aphids. Kasi yung mga aphids din, tsaka yung mga mealybugs din, humihigop yun ng mga nutrients ng mga dahon ng halaman natin. So, doon sila mag-uumpisang magsira pagka laging may aphids tsaka pest or yung mealybugs sa mga dahon ng halaman natin. Hindi mo naman siya kailangan isprehan or pakintabin, kasi hindi naman siya talaga totally kikintab, kasi nga mabalahibo yan. Pag hinawakan mo siya, parang maano lang siya, hindi siya gaanong kita yung balahibo, pero makikita mo parang nagaano siya, yung parang mahihipo mo, parang ang ng dahon niya, ang velvet niya. Pagdating naman sa fertilizer ko sa kanya, try din siya kahit anong fertilizer ibigay mo sa kanya, mapa triple 14, mapa osmo coat, or maganda sa kanya talaga osmo coat para slow release lang, kasi ayaw niya rin na ma-over fertilize. Pag na-over fertilize siya, magkakaroon siya ng mga brown tips diyan sa mga dulo-dulo niya pagka na-over fertilize. Mas maigi sa kanya slow release lang. Tapos pag mag triple 14 kayo, dito lang sa banda dito sa gilid, tapos hindi masyadong madami. Mga 10 granules lang yan sa mga 4x4 or mga 6x6 na pot. Kasi yung patatabain natin yung potting mix, wag nating ilagay doon sa direct sa gitna ng mga halaman natin. Dapat dito lang sa may potting mix, sa gilid lang ng pot niya, sa pinakadulo. Tapos pwede rin siya sa vermicast, maganda rin siya sa vermicast, maganda rin siya sa MSG. So pwede niyo gamitin yon sa pagpapataba niya sa kanya. Kasi maganda to pag mataba, makakapal yung mga niya talaga. Nakakita na ako ng sobrang lalaki ng mga niya, mga dahon niya. Yan, nakakita na ako nun sa silang na super laki talaga ng ganito niya. Kaya sobrang laki, parang haba talaga. Parang lagpas pa nga yun sa 8 inch na na mga dahon niya. Basta maganda yung pwesto niya, kasi mahangin yung pwesto niya doon. Tapos medyo malamig yung lugar, katabi na kasi ng Tagaytay yung silang. Kaya gustong gusto niya yung mga ganito. So kung nandyan kayo sa mga silang, sa parte ng silang, mas maganda siya pagka doon mo inalagaan sa mga bandang ganon. Tapos yung may mga puno, kasi mataas yung humidity na gusto niya. Tapos pag magpo-propagate ka sa kanya or magre-repat ka sa kanya, wag mong masyadong ilulubog. Katulad siya na sa mga sa mga anthurium na gusto ay ito lang halos ang nakalubog. Yung mga ugat niya lang mismo yung nakalubog. Kasi pagka nasobrahan mo naman sa lubog yung pagka mo sa kanya, pagka repat mo sa kanya, magtutunawan yung mga dahon niya, yung mga stem niya magtutunawan pagka sobrang lubog. Kaya kailangan halos yung ugat lang niya yung ilulubog mo doon sa potting mix niya. Pagdating naman sa propagation, pag maghihiwalay ka sa kanya, same sa aglaw, pwede mo siyang paghiwalayin ng true babies, ganito. Pag may mga sprout siyang babies na lumalabas, tapos make sure lang na meron kang isasamang ugat, mga 2 or 3 ugat na medyo mahaba na, isang 1 inch na yung mga ugat niya, magta-thrive na yon. Tapos wag mo siyang hahayaan na diretso agad sa potting mix, kasi nakatry na ako niyan, na diretso agad sa potting mix, nagkakaroon siya ng fungus. Lagyan mo siya ng cinnamon or yung ang tawag dito, yung 7
parang pampaampat lang siya. Kasi para siyang mga aglaw na matataba yung ano niya, yung pinaka stem niya. Tapos, or kung wala kayong mga ganito, cinnamon or mga sebin, ipaano mo lang siya, air dry mo lang siya kahit mga 2 hours. Wag naman yung sobrang magdamag naman kasi minsan may pagkakataon na naglalanta na itong mga dahon na to pag nasobrahan mo na siya, na nakalimutan mo na siyang i-propagate kasi in-air dry mo siya, ng kinabukasan mo pa siya tinanim or mga pangalawang araw na magtutunaw. Tapos pagka magtutunaw, yung maglalanta. Pag naglanta yung mga propagation mong ganun kasi nakalimutan mo na, babad mo sa tubig ng mga siguro 3 hours yung nangyari sa akin. Mga ganun ata, mga 3 hours. Pag nakita mong tumayo agad siya, kasi ito mabilis itong mauhaw. Pag tumayo na siya or naging okay na yung mga dahon niya, tsaka mo siya i-propagate or itusok na sa potting mix. Or pwede rin siya sa water propagation. Mas safe yun sa kanya, sa pagpo-propagate sa kanya. Tapos, pag nakitaan mo na siya ng 3 inch or yung medyo mahaba-haba na yung ugat niya, tsaka mo siya i-transfer sa soil mix or sa potting mix para mas mabilis siya magkaroon ng mga bagong dahon sa potting mix. Kasi pag sa water lang din, sa water propagation mo siya, super bagal niya talagang magkaroon ng mga bagong dahon or super bagal niyang magkaroon ng roots. Wait lang. Bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick muna yung like kung nakagustuhan niyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or gustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong upload. Pag summer talaga dito sa atin sa Pilipinas, kailangan ang mga halaman natin yung parang meron kang itatabing isang balde ng tubig kasi maselan nga to sa humidity. Kasi nagbe-velvet yung niya, para siyang mga kalateya, mga ganito. Tabihan mo siya ng yung isang timbang tubig, tapos yung tubig na yun kasi mag-evaporate yun, magko-condense yun sa mga halaman natin. Mas magta-thrive yung mga halaman natin. Parang kinu-cool down niya yung temperature doon sa pinagpupwestuhan nila pag super init sa super init ng panahon natin dito sa Pilipinas. Kasi 'di ba pag summer sobrang init na talaga na parang di mo nakakayaning humiwalay sa sa electric fan, kasi pag umalis ka sa electric fan, tulo-tulo talaga yung pawis mo, parang hindi mo na talaga kakayaning huminga pagka walang electric fan umiikot-ikot sa bahay nyo. Easy lang naman to i-propagate, pero i-sure nyo lang na papaampatin nyo muna yung mga sugat niya para hindi siya magtunaw or hindi siya masira or hindi siya, para mag-thrive siya. Tapos, make sure na bago nyo siya ipopropagate, ipainom nyo muna ng bonggang-bonggang tubig. Tapos, di ba, gabi ka magpo-propagate, umaga ka magpo-propagate. Gabi pa lang, painumin mo na siya or i-bottom water mo na siya ng magdamag. Tapos, kinabukasan, tsaka mo siya i-propagate. Mas magta-thrive yung mga walisiay mo pagka ganun, kasi tried and tested ko na yan sa kanila. So pagdating sa propagation, kung gusto niyo makapag-propagate or magkaroon ng mga 100% na rate para sa pagpo-propagate sa kahit anong halaman nyo, meron akong video niyan. Ayan, click nyo na lang.